Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung diet na recommended, yung healthy diet na recommended for most people, including diabetics, tsaka mga cancer patients. Okay? Dito, kailangan natin kainin madalas yung mga organic food kung maaari. Hindi yung avoid yung mga genetically modified organism na based na foods, yung GMO foods, tsaka mga processed foods. Okay? Huwag kayo gagamit ng microwave kasi nakaka-cancer yan. Malakas sa radiation yan. And kailangan nyo ng magpa-araw madalas para sa vitamin D3. Huwag lang kayo magpapa-sunburn. So, may mga techniques para dyan. Okay. So, number 1. Kadalasan kasi, yung mga nagkukos ng mga sakit sa atin, ngayon, yung mga panahon na to, ay dahil major factor yung cooking oil. Yung cooking oil na ginagamit natin yan, mostly hydrogenated oil. Synthetic oil yon. So, hindi siya maganda sa katawan. Kung bakit nagiging obese sa mga tao, isa yan sa major factor. Yung maling cooking oil. So, the best cooking oil na gagamitin nyo, pwede kayo magtanong kahit paano. So, ang best na cooking oil na gagamitin is yung virgin coconut oil or yung traditional na tinatawag na langis o lana. Okay? Yun na ginagamit ng mga tao dito, kaya mga Pilipino, for hundreds if not thousands of years. O, kailanman, nagkaroon ng tao, malamang, no? So, healthy yon. At, pwede mo siyang gamitin not just as cooking oil, pwede sa moisturizer, at kahit sa mga sugat, pwede yon. Sa mga tagyawat, pwede yon. Antibacterial, antiviral. Actually nga, nire-recommend ko rin yan, makakatulong yan pa sa COVID-19. Narababalitaan nyo naman yata ngayon na may nagsasabi na effective ang coconut oil sa COVID-19. So, yan yun. Number 1, ang isang cause ng mga maraming sakit ng mga tao ngayon is mali ang oil na ginagamit. Okay, hydrogenated oil. Olive oil, ano yun? Supposed to be healthy, pero distant second yun sa coconut oil. Hindi ko na siguro di-discuss muna kung bakit. Okay, so sa cooking oil, okay? Ulitin ko, ang primary cause ng mga sakit, major factors ng mga sakit ngayon ay mali yung cooking oil na ginagamit sa pagkain, kulang sa sunlight, at kulang sa tubig, sa hydration. So, darating din tayo doon maya-maya. Number 2, yung sa sugar. So, balitang-balita naman yun na huwag kayo gumamit ng refined sugar as much as possible. Ang kung wala kayong diabetes, kasi debatable as of now, maganda ang honey na gamitin. So, hindi lang, medyo may debate pa kung pwede sa diabetic. For diabetic patients, o para sa lahat, maganda rin ang coconut sugar or yung tinatawag na stevia. Stevia, okay? Meron pang iba. Pero, yan yung widely available right now. Yung mga muscovado, yung mga brown sugar na gano'n, hindi siya ganun ka-healthy. Mas okay siya kaysa sa white na refined sugar, pero hindi siya ganun ka-healthy. So, yan. Huwag kayo, sa mga carbohydrates, i-lessen nyo yung mga simple carbohydrates kasi ano yan sugar, magtatransform sa sugar sa katawan nyo, like yung white rice. Diyan na tayo ngayon. White rice. So, kung bawasan yung rice sa pagkain, pero kung pwede eliminate, mas maganda. Pero kung kailangan, mas maganda yung brown rice. Yung brown rice, nandun pa yung mga nutrients ng rice. May mga vitamins pa siya kaysa sa white rice na tinanggal mo na yung ano man yung mga magandang nutrients niya. So, much better pa sa brown rice yung tinatawag na sprouted brown rice. Ano okay? sprouted brown rice?
May procedure para doon na discover yung mga Japanese scientists. Sprouted brown rice, yung brown rice, bababad mo para mas mabilis. Example at 8 in the evening, ilubog mo siya sa isang batsa. I-overnight mo. Pag-isip mo sa umaga, itanggal mo yung tubig, ilagay mo siya sa katsa, ilatag mo yung katsa, ilagay mo din yung rice, tanggal yung tubig, tapos takpan mo ng katsa. Tapos, i-check mo siya every 2 hours, basa-basain mo, sprayan mo. Ano lang, yung hindi naman basang-basa, basta moist lang siya. Tapos kinabukasan, malamang meron tumutubo ng mga na sprouts para sa munggo, pero maliliit. Okay? Pag may tumubo ng ganon, ako sa akin, okay na yun. Nagkakaroon na siya ng healthy nutrients, yung rice na yun, nagkakaroon siya ng GABA, at nababawasan yung sugar content ng rice. So, mas healthy kainin yun. Okay? Ngayon naman, sa rice yun, avoid nyo na yung white rice, minimize, kasi simple carbohydrate, magiging siya sugar na hindi masyadong maganda sa katawan natin. Okay, number 4 sa protein. Sa protein natin, scientific, hindi lang religious sa mga Muslims ang pork ay very harmful sa katawan. At hindi talaga siya allowed. Sa marami sa alternative medicine, talagang bawal na yan. Huwag nyo na take yan. Mabilis mag-spread ng cancer pag nagkukulture ka using pork. So yan, huwag nyo na i-take yan. At mas maganda, mag-fish kayo, egg, kung pwede organic, beans, yung meat ng baka, chicken, munggo, mga seafood, mga squid. Tapos sa mga nuts, maraming protein yan, yung mga raw, almond, walnut, mas maganda yung raw. Kasi pag roasted na siya, niluto mo niyan, mag-uumpisa na yan mag-rancid, Pag nabili mo yan, by the time mabili mo yan sa grocery, yung tagal na yan nakasupot doon. So, malamang malapit na mapanis. It's not panis. So, mas maganda siya, hilaw mo siya kinakain. In the case ng almond, matigas yan. So, pwede mo siyang steam. Para lumambot, lagyan mo na asin. Masarap. Kasi wala kang ihalo dyan, malambot naman yan eh. Sarap naman yan. So, yung mga source of proteins mo, mas maganda yung organ meat kaysa sa karni lang na mas maganda yung may dyan ang gagaling yung vitamin K2 sa mga liver, yung mga laman loob, sa mga bulalo. Okay? Nandiyan dyan yun. Wag lang yung puro karne para balanse. Kasi mga ninong natin ganun sila kumain. Hindi lang yung karne. Pati yung organs. So siguro napapakain kayo sa mga may mga brain, ox brain. Okay, nandun yun. Basta nandiyan yung vitamin K2 na napakahalaga sa katawan natin. Sa milk, avoid nyo yung mga fermented milk. In-advertise na healthy milk. Kasi patay na yung nutrients doon. Okay, mga binibili natin. Pag walang pandemic, napakaganda ng raw milk. For millions of years, ang tao, sa mother natin, pati mga kahit ang animals, kumukuha sila ng milk sa mother nila. Raw yun. Raw. Okay? Kahit nung araw, ang iniinom naman natin, raw milk rin. Kung di man sa mother nila, sa mga baka kalabaw, raw yun. Pag pine-ferment mo yan, namamatay yung nutrients. Namapatay yung good bacteria.
So, extra caution ka lang kung may epidemic na minsan lang mangyari, itong pandemic yun na yung COVID-19, itong minsan naman sa history natin yan. So, extra precaution kung magro-raw milk ka. May mga paraan paano i-sterilize na hindi mamamatay yung mga good nutrients. Pero ang maapektuhan lang talaga yung mga good bacteria. So, pag-iisipan pa natin kung anong mas magandang paraan dyan. Pero generally, wala mga pandemic, epidemics yan, mas maganda ang raw milk. Okay? Dead milk na yung mga nabibili mo. Fresh milk, mga ganyan. Yung mga pasteurized milk, yung mga commercially available, kadalasan, hindi siya healthy milk. Okay? So ngayon, when it comes to, marami nagpa-promote ng soy na healthy daw. Soy milk. Actually, hindi siya healthy. Okay? Ang mga pioneer sa pag-take ng mga soy ay mga Japanese at Chinese na mga ancient cultures. Masakit lang kasi ngayon, marami na. Ang Japan medyo na-affect na westernized na. So, pag tininamin ka lang history, gumagamit sila pag nagsusoy sila, fermented soy. Hindi yung non-fermented na kinakain natin. Yung mga taho, mga tofu natin. Hindi ganun na kinakain lahat. Tsaka hindi as vegetable, extender, meat extender. Kinakain lang as condiment. Konti lang. Okay? So, yung mga healthy, yung miso, natto, tempe. Moderation, hindi marami. Okay? Fermented. Okay? At may research, reliable research na nagsasabi, itong mga soy na to, meron siyang phytoestrogen, plant estrogen. Siya, malamang ang nagkukos kung bakit marami nagiging bakla ngayon. Okay? Sounds funny, pero scientifically sound. Okay? Kung bakit ngayon maraming mga nagiging bakla kasi mga baby pinapainom ng mga soy milk. So parang estrogens mapasok sa kanila, hindi pa sila develop, yung mga lalaki. So magkakaroon tendency na parang female hormones mapasok kanila. Sa mga babae naman, at young age, ang effect daw nito ay mag-early menstruation sila at prone sila sa cancer. So yan, kung bakit nyo dapat i-avoid yung soy, unfermented soy. Okay. Sa mga vegetables naman, ang ganda yung mga green leafy vegetables. The usual, mga ganda yung mga vegetables, sana organic, kasi may mga tinatawag na GMO, yung mga eggplant, BT talong, yung mga nakita nyo, ewan ko naabot nakita nyo yun, early 2000s, nakalagay BT talong sa mga palengke. Nakita nyo ba yun? Siguro bacteria thuringiensis, parang ganyan yata, kung naalala ko ng tama. So, genetically modified karamihan, so mas maganda organic. Yung mga cruciferous vegetables, mga broccoli, cabbage, cauliflower, pechay, Tagalog, okay yan pag hindi ka hypothyroid. Okay? Pag may hypothyroidism ka, medyo i-minimize mo intake. Yung mga vegetables with fruits, pwede mong i-juice yan. May juicer ka, pwede mong i-juice, lagyan mo lang, i-juicer mo, tapos lagyan mo siya ng healthy na sweetener, yung coconut sugar, stevia, para masarap yung lasa, at yun ang healthy. Sa fruits, okay ang fruits. So, again, sana organic. Pag diabetic ka, di medyo bawas na ng konti sa mga matatamis na prutas. Ito yung mga challenge sa mga karamihan ng tao, lalo sa mga diabetics. Natural sa atin na nag-i-snack. Karamihan ng tao. Yung mga diabetics, kaya nga naging diabetic yung karamihan ba dyan, mahilig mag-snack. So, hindi mo basta-basta matatanggal sa kanila. So, kailangan mo ng workaround, ng alternative na healthy. So, marami. Gamitin mo lang mga right ingredients. Gamitin mo yung cocoa sugar sweetener mo. Kung pwede, coconut milk ang pantimpla mo instead ng processed milk or yung raw milk ang gamitin mo.
Pwede ka gumawa ng gelatin na na with coconut milk, yung ginagawa namin dito. At cocoa sugar ang pampatamis. Pwede ka gumawa ng hopyang munggo. Gamitin mo cocoa sugar. So yung mga ganon. May mga chocolate na pure chocolate na wag yung mga processed, yung mga talagang pure na chocolate, yung mga dark chocolate na pwede mong gawin gawin mong homemade, gumawa ka ng mga chocolate na snacks. Gamitin mo again yung healthy ingredients, coconut sugar, coconut milk, or no milk. So yun, gamitin yung imagination para makagawa ka ng masarap na snack. And then, ito na pagdating sa water, karamihan ng mga may sakit na tao kulang sa tubig. Without them realizing na dehydrated na sila. So, karamihan ng mga pasyente na nagkukonsulta sa akin, laging nakikita ko ba't sila may sakit. Either kulang sila sa araw, sa vitamin D3, exposure sa araw, babalikan ko yan sa araw. Yun nga, paggamit ng hydrogenated oil, yung ordinary oil, yung ginagamit nila, and kulang sila sa tubig. So, ano yung tamang amount ng tubig na ini-intake dapat ng isang tao? According to sa research yung the late na magaling na doktor, Iranian doctor, si Dr. Batman Helij. Sana tama yung pronunciation ko. So, ito yung kanyang computation. Ito na ngayon ang pinagbabasihan ng halos lahat ng magagaling na alternative medicine practitioners. Yung sa kanya, sa isang tao, minimum requirements mo ay yung water mo is equal to kung ilang ounces ang kailangan mo is equal to 1/2 of your body weight in pounds, plus for every liter na magagawa mo, lagyan mo ng 1/4 teaspoon ng unrefined sea salt. Example, no? Kung isang tao ay 128 pounds, then 128 divided by 2 equals 64 ounces of water. Ang 64 ounces is equal to 2 quarts of water. And ang 2 quarts of water is almost equal to 2 liters. So, kung 128 pounds ka, at least dapat nagto 2 liters ka ng tubig. So, ang gagawin mo, for every liter ng tubig na hindi malamig, yung yung warm lang siya, yung ordinary temperature, lagyan mo siya, for every liter, lagyan mo siya ng 1/4 teaspoon of unrefined sea salt, unprocessed. Okay, isa pa rin caution ng mga sakit, yung paggamit natin ng mga iodized salt. Okay? Yung mga salt natin na process na, may chemicals na siya nakahalo na hindi maganda sa katawan. If you need iodine, kunin mo sa mga natural foods yun or sa supplements. Okay? Sa mga seaweeds, meron yan. Sa mga seafoods. Or mag-supplement ka. Yung salt mo, kailangan unrefined. Walang chemicals na nakahalo. Kasi, kung pwede yung mga grayish or brownish yung nakikita nyo, yung ganun mga salt na tas medyo malaki. Kasi, andun pa yung minerals na healthy sa katawan natin. Ganun naman, since time immemorial, ganun naman ang intake ng mga tao eh. Hindi yung mga processed na mga foods or yung mga salt, yung mga sugar, yung mga nutrients natin hindi artificial. So yun ang kailangan mo. Sa tubig, pagkagising mo, uminom ka na 1 o 2 baso. 30 minutes before meal, uminom ka na ng at least 1 glass of water. In between, okay. Tapos after meal, mga 2 hours after, uminom ka na rin ng tubig. Ganun lang. Bago ka matulog, pwede ka pa rin uminom ng tubig.
Basta wala kang mga kidney problem to sa mga taong walang kidney problem na may mga water retention. Miski bago matulog, pwede ka uminom ng tubig na may salt, sea salt o unrefined sea salt. Kasi madidiscover mo na miski pumunta ka sa banyo sa madaling araw, energized ka pa rin. Hindi ka parang puyat pagising mo sa umaga. So yun ang nagagawa ng water with sea salt. Ang tawag nila, so sa imagine mo sa 1 litro may 1/4 teaspoon. Sabi ng iba, ang lasa doon niya parang tubig probinsya. So, karamihan na may mga sakit, kulang sa exposure sa sunlight. Tinuturo sa mga medical schools na i-avoid ang sun at magkukos ng cancer. Actually, not entirely true. Kung naalala niyo pa, nung mga high school kayo, yung mga may edad dyan, nakababad ang mga kabataan sa araw at napak-healthy nila. Kasi nakukonle yung vitamin D3 from the sunlight. Ang sikreto rin dyan ay huwag ka magpapa-sunburn. Doon mag-uumpisa ang possible magkaroon ka ng cancer. So, kung hindi ka sanay sa sunlight, iba-iba ang natin tolerance, dahan-dahan, gradual ang exposure. Siguro, kahit anong oras, huwag na kayo mamili. Nung sinasabi niba ng dapat early in the morning, kahit basta may sun, magpa-expose